labas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. 2021 na batas daw yung pinapaliwanag ng kampo ni Man Scarpio. Shout out po sa mga viewers natin, no. Actually dagdag kaalaman ito kasi syempre iilan lang yung maglabas ito. Nakita ko itong interview. Alam ko makakatulong po na magkaroon tayo ng ideya. Hindi issue to kung totoo or hindi yung bilyon-bilyon na nilabas ng AMLA. Shoutout po sa viewers natin. Comment lang po ano pang opinion nyo. Sige, play natin para dire-diretso. Ito na po, no? Sa mga first timer na makapunta dito sa ating channel, feel free to subscribe kung gusto niyo yung mga ganitong usapan, mga highlight, commentan, shoutoutan, bluetoothan, and commentan. Commentan. Parang commentan na. Okay, ito. Ayan po si Man Scarpio, no? So talagang makisig na, no, yung asawa ni BP Sara. So pakinggan po natin, no? Feel free to comment below. Tuloy-tuloy lang po ito para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman din po. Okay na yan. Okay. Kuya, babado ko konti. Babado. Yan. Okay? Bababa ng konti. O, yan. Okay na? O, sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po. Attorney Danao. Maraming salamat and God bless us all. Attorney Davao po pala yung kanyang attorney na kasama. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Hindi siya sumunod. Okay. Attorney Mas, mag-ilan pa mga kuan? Walang sumunod. Hindi, wala. 10 minutes, ha? 10 minutes. Sige, unang tanong. Okay, ang pinail po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, Okay. RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng Ganun RA pala yun, 9160. ganun pala yun. Sabay-sabay yung nagtanong, So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, ang Section 8A po ay malinaw. Sabi ron, the AMLAC and its Secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin Section 8A at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil, kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So, yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw, tungkol daw sa mga bond transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Tera. Ano po yun? Wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po ni Mr. Manasseh.
Okay, ito yung isang tanong. Meron ba talagang transaction na ganon billion-billion? Umabot sa billion-billion yung transaction? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso ay, tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Sa Diba? impeachment. Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Tama. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero Tama. hindi mo sinusunod ang batas. Eh, ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman Walang ikaw basehan. mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ha, ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang Bank Secrecy Law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. 1955. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? 1955 na batas at naamendahan 2021. Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending. Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang Shoutout po sa mga viewers natin. Ano po ang reaction nyo po dito about dito sa kampo ni Mans Carpio na nag-file sila ng complaint sa mga iilang kongresista at sa AMLA na naglabas ng kanilang about sa detalye doon sa impeachment. Ano pong masasabi nyo? Ang linaw-linaw po ng paliwanag ng Attorney Dabao kung bakit sila magpapile. palabas ng mga impormasyon. So, in any manner nga, basa yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng PSA at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede mang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede ka makulong 8 years. Okay? Kaya kung susundin natin ang batas, wala sanang problema. Kaya pala yung sinasabi nila, phishing yung nangyayari kasi naghahanap sila para kapag meron, yun na, diretso na.
Eh ito, dapat kung talagang meron, mag-file na sila para sagutin nila. Okay. Malinaw. Tama nga naman yung ibig niyang sabihin. Para saan pa yung batas kung ilalabagin din natin, kung hindi natin susundin. Okay. Yan, dito pumapasok yung mga magagaling na magagaling na abogado. Pero ito yung tanong, bakit doon sa siyempre magagaling naman silang abogado doon sa Justice Committee. Bakit hindi nila maintindihan o mabasa kasi meron din silang ibang paliwanag. Pero ito napakalinaw na bawal. Maliban lang kung ito ay may batas na inamend na pwedeng buksan. Kaya sila nga doon nag-alangan sila eh. Sana to eh. Di ba? Kumuha silang back inquiry order. Oh. Sa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Di ba? Eh di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, Yun ang is si- it, sorry po. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa nilabas ng AMLAC during the Kaya una sinasabi ko nga, paano namin madi-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my, sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, would Deny. it be prudent for the Vice President and her camp as well, including if it's possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, eh hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Atty. De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Less Kaya talk, kami less mistake. nagtataka, bakit pilit na kami pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng